Ako si Layla, isa akong OFW na sinuwerte dahil nagkaroon ako ng mababait na amo. At ito ang kwento at karanasan ng iba't ibang OFW. Isa na dito ang karanasan ng isa nating kababayan sa gitnang silangan. Marga? Marga! What are you doing? What time is it now? You don't cook? Madam. Sorry, I forgot. You lazy! Madam, stop! Please, madam, stop! You won't get hurt if you are doing your job well. But see? No food! We are hungry! You're not hungry? Hungry, madam. See? Tiis pa, Marga. Hindi ka pwedeng sumuko para sa pamilya mo. Kaya pa. Bigla na lang may tatawag sa'yo ng hindi inaasahan dahil isa akong miyembro ng charity program para sa mga kapwa OFW natin. Hello, Layla. Hello Marga, napatawag ka? Ano kasi, Layla? Marga? Huwag mo sabihin sinaktan ka na naman ng amo mo. Gusto mo bang sunduin na kita dyan? Dalhin na kita sa embassy? Huwag na lang, Layla. Kaya ko pa namang magtiis. Kaya mong tiisin? Kahit ganyan sinasaktan ka nila? Sigurado ka? Oo. Nandito na lang rin ako. Titiisin ko na. Pag umuwi kasi ako sa amin, pare-pareho lang kaming magugutom at maghihirap. Ikaw ang bahala. Basta, kapag hindi mo na kaya, tumawag ka sa akin agad. Buti na lang, nandyan ka. Salamat kasi hindi ka nagsasawang makinig. At tulungan ako. Handa akong tumulong hanggat kaya ko, Marga. Isang tawag nyo lang, asahan nyo sasagutin ko kayo agad. Salamat, Layla. Sige, bye. Isa ring OFW si Ruby, at ito naman ang karanasan niya. Nagugutom na ako. Hindi pa ako kumain kaninang umaga. Nagugutom na talaga ako. Ayos, wala pa sila amo. Ano ba yan? Nagsamba pa na gutom ako. Antika na ako dun ah. Ayos, wala na siya. Diyos ko, ayoko po gawin ng ganito. Pero hindi ko na kaya ang gutom ko. Kaya napilitan ako magnakaw ng tinapay. Patawarin niyo po ako. Ako rin ang inaasahan niya magpadala ng pera para sa pamilya niya sa Pinas. Matawagan ko nga si Layla para pakiusapan na siya na lang yung maghulog sa padala kong pera sa Pinas. Si Ruby? Bakit kaya? Hello, Ruby. Napatawag ka? Hello, Layla. May papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun?
Baka pwedeng ikaw na lang ang maghulog sa perang padala ko sa Pinas. Bakit? Hindi ka ba makakalabas? Nahihilo kasi ako sa gutom. Kahapon pa yung huling kain ko. Ha? Bakit? Hindi ka ba pinapakain ng amo mo? Hindi naman sa hindi pinapakain. Madamot lang sila sa pagkain. Pag wala silang tira, wala akong kakainin. Kaya kanina, napilitan ako magnakaw ng tinapay. Bawal din kasi ako magluto ng sarili kong pagkain. Gusto mo bang tulungan kita? Para makauwi ka na lang? Laila, salamat na lang. Pag uuwi ako, baka hindi ko na maibigay yung mga kailangan ng mga anak ko. Alam mong, ako lang inaasahan nila. Sigurado ka ba? Baka mamaya magkasakit ka lang dyan. Hindi naman siguro. Kaya kong magtiis para sa kinabukasan ng mga anak ko. May papakiusap sana ako sa'yo, Laila. Ikaw ang bahala. Ano ba yung ipapakiusap mo? Pwede bang dumaan ka dito sa harap ng bahay bukas? Para iabot ko yung perang ipapadala? O sige, bukas na bukas, tatawagan kita kapag nasa tapat na ako ng gate nyo. Maraming salamat talaga, Laila. Ruby, come here. Coming, madam! Magkasunod na tatawag si Marga at Ruby sa akin para magpatulong dahil hindi na nila matagalan ang nararanasan sa mga amo nila. Laila, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko pang makita yung mga anak ko. O sige Marga, ihanda mo ang lahat ng gamit mo at susunduin kita mamayang madaling araw. Basta siguraduhin mo tulog lahat ng amo at dadalhin kita sa embassy. Sige, Laila. Hihintayin kita. Kawawa naman si Marga. Kaya maswerte ang mga katulad kung may mga mababait na amo. Si Ruby to ah. Bakit kaya? Hello Ruby? Late na. Napatawag ka? Hello, Laila. Tulungan mo ko. Uuwi na lang ako. Nangihina na ako. Hindi na nila ako pinapakain. Ano? Tinanong na kasi kita noon, pero ayaw mo. Tulad ni Marga, nagpapatulong din siya ngayon. Sige na, Laila. Baka pag tumagal pa ako, dito pa ako mamatay. O sige, tulad ng sinabi ko kay Marga, ihanda mo lahat ng gamit mo at isasabay kita sa kanya mamayang madaling araw. Maging alerto ka ha? Hihintayin kita, Laila. Salamat. O sige na, kakausapin ko mga kasama ko sa charity program para sabihin na may itatakas na naman kami sa mga malulupit na amo. At sa wakas, napauwi ko din sila sa tulong ng aming kapwa Filipino at ng charity program na kinabibilangan ko. Ruby, buti na lang nagkataon na nandito si Laila sa bansang pinuntahan natin. Kung hindi siguro, baka hindi na ako makakauwi ng buhay. Oo nga, ako nga rin. Baka hindi ko na rin makita yung mga anak ko. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil utang natin ang lahat sa kanya. Kaya makakapiling natin ngayon ang pamilya natin. Ruby! Marga! Laila! Buti nakapunta ka, Laila. Oo, Ruby, nagpaalam ako sa amo ko. Kamusta na kayo? Okay naman kami. Higit pa sa okay, Laila. Maraming salamat sa'yo. Naku, wala yun. Oo nga, utang namin sa mga buhay namin. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nandyan ka sa mga oras na nangangailangan kami ng tulong. Kaya ako sumali sa ganong programa dahil gusto kong makatulong sa kapwa, lalo na sa kapwa ko Pilipino. Hindi kasi alam ng ibang tao na hindi lahat ng nangingibang bansa ay maganda at maayos ang napupuntahan. Yung iba, wala nang alam, kundi maghintay ng padala. Hindi nila alam, buhay na natin ang nakataya, katumbas ng perang tinatanggap nila. Maraming salamat talaga sa'yo, Laila. Sana marami ka pang matulungan, Laila, lalo na sa mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho sa bansang to. Tara, kain tayo sa labas. Treat ko kayo. Sige, Laila. Oo nga, para hindi tayo magutom sa biyahe. Tara na.
Yan ang kwento at karanasan ng ilan sa ating mga OFW. May mga sinuswerte, may hindi. Kaya dapat, sa mga tumatanggap ng mga perang pinapadala nila, gastusin sana natin sa maayos at matalinong paraan.